Vice President Sara Duterte. Kasi po, nakakasama ng loob yung lahat ng pinaparatang sa ating Vice Presidente dahil po sa aming lugar sa Dagupan City, doon po sa Office of the Vice President, kapag may nangangailangan po ng tulong, doon po namin tunuturo. Kaya po nakakalungkot. Pagbigyan nyo na kami next time na. Thank you, maraming salamat po kay Eric. Magandang tanghali po sa ating lahat. Unang-una nais ko pong humingi ng dispensa. Medyo late po. Madami pinuntan pa po ako. Pero una-una nais ko pati na po na nandito, palakpakan po ninyo ang inyong sarili. Dahil napakalaking bagay po ang ginagawa nyo ngayon sa ating bansa. Kami po ay galing pa sa Pangasinan. Siyempre nandito po tayo sa National Capital Region. Nandito po yung parang laban. Pero kami po ay namamadyak po sa ginagawa niyo po dito ngayon sa ating bansa. At kami po ay mingal pa. Ay nagpapasalamat sa ginagawa niyo, pagmamalasakit sa kabila ng paggigipit na ginagawa po sa inyo, nandiyan pa rin po kayo lumalaban. Ako po ay si Alvin Coque, dating konsihal sa siyudad ng Dagupan City. At may kwento lang po ang sasabihin ko regarding our Vice President Sara Duterte. Kasi po, nakakasama ng loob yung lahat ng pinaparatang sa ating Vice Presidente dahil po sa aming lugar sa Dagupan City, doon po sa Office of the Vice President, kapag may nangangailangan po ng tulong, doon po namin tunuturo. Kaya po nakakalungkot na ang sinasabi nila na pinaparatan nila kay Vice President. Dahil kapag may nangangailangan mga mamamayan sa amin po, pagdating po sa pag may sakit, pag meron pong namatayan, doon po namin tinuturo sa Office of the Vice President. At palakpakan po natin ating Vice Presidente. So kami po ay nagtataka dahil po sa mga pinaparatang sa kanya. Pag meron po nangangailangan mamayan po doon sa amin, tinuturo po namin sa Office of the Vice President. At hindi lang po maliit na halaga ang binibigay sa kanila. Pag kami namatayan po, ang binibigay po is mga 10,000 to 15,000. Pag may ordinaryong may sakit, 5,000. Sa amin po bilang mga konsehan, hindi po namin maibigay yung halagang yun. Pero sa Office of the Vice President, wala pong umuuwing luhaan. Lahat po yun nabibigyan. So, talagang nakakapagtaka po yung sinasabing confidential fund. Ako rin po, dating konsehal. Ang confidential fund o intelligence fund, pag ibinigay yan, parang pabigay na yan. Gagastusin mo na yan kung saan mo gusto. Pero yung ginawa sa kanya, parang pain po. Binigyan po siya ng confidential fund, tapos i-audit, tapos papahirapin. Para rin po yan sa mga ordinaryong mga kumpanya. Meron po tayong rata. Representation and Transportation Allowance. Kung saan mo gagastusin yan, nasa sa'yo na kung saan mo gagastusin. Pero bakit bigla-bigla na lang nilang i-audit tapos papahirapan, last minute na yung pagbibigay. So alam po ng mga elected officials yan kung paano mag-budget. At alam din po nila na kapag confidential fund, kaya mo lang gastusin yan kahit naman. Kumbaga parang maliit na bagay na lang po yan, pero pinapalaki na lang po nila. So, siguro napakalit na bagay yun sa amin lang po. Isa pa, bakit pa ikokorap ng ating Vice Presidente yun? Anak siya ng Presidente ng dating administrasyon. Ba't siya magkokorap? Kung kailangan niya ng pera, di sana ginawa na niya noon pa, di ba? So, common sense lang. Yung pinaparatang sa ating Vice Presidente, ginagawa lang para talagang pahirapin siya at gustong tanggalin siya sa posisyon. So, yun lamang po, pasensya na po, hinihingal tayo. Nasabi ko lang po ang aking saloobin bilang isang pribadong mamamayan na ngayon. Ba't hindi na lang hintayin ng administrasyon ngayon yung 2 taon 2028, bakit pa nila kailangan pahirapin ang ating Vice Presidente? Samantalang ang ating Presidente Digong noon, nung sinasuggest na i-impeach si VP Leni Robredo, sinabi niya stop it. Kasi ayaw niya ng
ng alitan. Ayaw niya ng hindi pagkakaisa. So sana huwag po tayong hihintong susuporta sa ating Vice Presidente dahil lalo na ngayon kailangan ng ating Vice Presidente ang suporta. Kahit naman lang siguro sa ating mga panalangin, may pakita natin na tayo nagkakaisa at nasa likod niya. Yun lang po, maraming salamat at mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Consial Alvin mula po sa Dagupan City, Pangasinan. Utang muna kami sa mga hindi nakapagsalita dahil limitado ang oras natin. Please understand. Ang final call to action, may announcement lang si Brother Oliver dahil may mga certificate of attendance pero hindi na natin ma-distribute. Kuhanin nyo na lang mamaya dito kay Karen per organization. Ayan, actually, binibigay na po ni Ma'am Karen. Ayun. So, maraming salamat po mula sa kampilan ng mamamayang Pilipino. Nagpapasalamat po kami sa inyo lahat na tuloy-tuloy lang po tayo. Lahat ng ito ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Si General Daos po, magsasalita. Si General Daos po ay isa sa National Board of Directors ng Kampilan ng Mamamayang Pilipino. So please give your last 3 minutes of your time, then call to action na tayo and adjourn ang ating People's Sona. Sa dami po ng mga nagsalita, wala na po masasabi siguro po. Then, yung mga sasabihin ko sana ay natakil na po kanina. Isa lang ang aking sasabihin po na dahil sa SONA, this coming SONA, ang panawagan ko lang sa ating mga kapwa Pilipino, huwag kayong maniwala. Bakit? Bakit po? Si Bongbong, si Bongbong is a professional liar! Huwag kayo pong maniwala sa lumang sasabihin niya. Ha? Yan lang po ang hiling ko sa kapwa ko Pilipino, sa kapwa ko senior citizen, sa kapwa ko retiradong mga uniform service. Ha? At huwag din kayo maniniwala na may solid north na BBM. Kami, Ilocano po kami. Ilocano po kami. Yung kulay namin, walang solid north. Ang meron ngayon, solid north, Sara Duterte! 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 Yun lang po. Maraming salamat. Everybody, please stand up for the last prayer. Brother Oliver, please lead the prayer. Thank you sa lahat ng gumano. Successful po ang People's Real State of the Nation led by Kampilan ng Mamamayan. And we shall go in prayer.